Bata pa lang ako, doon ko naintindihan kung ano talaga ang ibig sabihin ng magsikap. May hiling nga ako noon na sana dumating ng panahon na kung babalik man kami dito ay hindi na para maghanap buhay, kundi para magsaya bilang pamilya. Minsan, ang paghahanda hindi lang para sa isang okasyon, kundi para sa panibagong yugto ng buhay. Sa psychology, sinasabi na ang mga quiet moments ang madalas na pinanggagalingan ng clarity. Dito mo mararamdaman kung ano talaga ang mahalaga. Habang inaayos namin ang lahat, halo-halo ang emosyon ko. May excitement, may konting pagod, may pasasalamat. Ito yung tinatawag nilang anticipation. Yung pakiramdam bago mangyari ang isang bagay na matagal mo nang hinihintay. Different way to welcome a new year. Watching fireworks here in Philippine Arena. Hindi naman siya totally kakaiba, pero matagal na rin kaming huling nag-New Year dito. Siguro 2018 pa. At habang papalapit kami, parang sabay-sabay ding bumabalik ang mga alaala. Noong 2014 hanggang 2015, halos taon-taon kaming nandito tuwing New Year's Eve. Hindi para mag-celebrate, hindi para manood ng fireworks, kundi para magtinda ng pagkain. May mga panahong malakas ang benta, may mga panahong halos wala. May mga taon na may nasayang, may mga taon na puhunan lang ang bumalik. Bata pa lang ako, doon ko naintindihan kung ano talaga ang ibig sabihin ng magsikap. Sa psychology, may konsepto na tinatawag na early life experiences, kung saan na mga naranasan mo noong bata ka ang humuhubog sa kung paano ka tumingin sa buhay. Maaga akong natutong mangarap, pero mas maaga akong natutong maghintay. Mahiling nga ako noon na sana dumating ng panahon na kung babalik man kami dito ay hindi na para maghanap buhay, kundi para magsaya bilang pamilya. At ngayon, andito na naman kami sa awa at tulong ng Ama. Ibang-iba na ang sitwasyon. Noon, tricycle lang ang dala namin. Lagi kaming dumadaan sa looban, sa shortcut. Ngayon, 15-seater na ang sinasakyan namin. Minsan, hindi mo namamalayan, pero tahimik ka nang inaangat ng buhay. After so many years, kasama ko ulit ang buong pamilya. Habang pinapanood ang fireworks para salubungin ang 2026. Hindi perpekto ang lahat, pero sapat. At minsan, sapat na yung magkakasama kayo. Kakaiba ang 2025. Hindi man ito ang pinakamadaling taon. Dito sinubok ang tibay ng relasyon at tiwala. May mga taong akala namin ay mananatili. May mga taong akala namin ay hanggang dulo. Pero ngayon, wala na. Masakit sa una, nakakalito, nakakapagod intindihin. Pero sabi nga sa psychology, ang pagkawala ng ilang tao sa buhay natin ay hindi palaging parusa. Minsan, redirection ito. Hindi para saktan ka, kundi para ipaalala kung sino talaga ang dapat manatili. Marami pa ring malalaking bagay ang dapat na ipagpasalamat. Nakapagtapos ako ng pag-aaral, may bagong kotse si Kuya Dave, at kahit bumaba man ang revenue ng sahod sa YouTube, nakakapag-travel pa rin kami. At syempre, nakilala ni Papa din si Ate Jam, na siya rin namang ikanasaya ng buong pamilya. Ito yung tinatawag na gratitude reframing. Ang kakayahang makita ang liwanag kahit hindi perpekto ang sitwasyon. At syempre, hindi rin magiging posible ang lahat ng ito kung wala ang mga patuloy na sumusuporta at sumusubaybay sa amin. Sa bawat panonood, sa bawat comment, sa bawat mensaheng nagbibigay lakas. Maraming salamat. Maraming salamat din sa mga sponsors na patuloy na nagtitiwala. Gusto ko rin magpasalamat sa mga taong nananatili
kahit naging mahirap ang taong ito. At kung dumating man yung panahon na lilinisan na rin sila, okay lang. Dahil handa naman kami-kaming 5, kung paano kami nagsimula noon. Sa lahat ng ito, ang pananampalataya ang naging pundasyon. Mga ka-business, Happy New Year sa ating lahat. At nandito na ulit ako sa inyong harapan. Gusto ko lang din po humingi ng pasensya dahil sobrang tagal po nating walang upload. So mga nag-antay po, pasensya na po kung may nag-aantay man. Kasi mga ka-business, na itong mga nakaraang araw kapag meron akong naiisip na i-vlog, nahihirapan ako gawan siya ng concept. Kaya ang ending, hindi ko siya natutuloy or ayun, hindi ako nakakapag-vlog talaga. Kasi mga ka-business, ayoko rin naman na ang vlog ko ay parang putyo-putyo lang or parang hindi siya makabuluhan. Pero ayun, natutunan ko din na wag tayo maging perfectionist na ayun, kung ano lang yung kaya natin i-vlog, ayun yung i-vlog natin. At ayun nga mga ka-business, napanood natin ngayon yung point of view ng ginawa namin New Year's Eve. Point of view ko, mga behind the scenes. At kadalasan mga ka-business, kapag dumarating na ulit yung New Year sa atin, kapag New Year ulit, kadalasan, di ba, napapansin natin na marami sa atin ang nagkakaroon ng self-reflection, ng New Year's resolution. Kaya ngayon mga ka-business, topic natin siya or pag-uusapan natin na bakit kapag tuwing kapag katapusan ng taon tsaka tayo ginaganahan mag-self-reflect sa mga nakaraan natin or kaya kapag natatapos yung taon tsaka tayo parang may fuel or may eagerness na magbagong buhay, ayun nga, or magkaroon ng New Year's resolution. At meron siyang psychological reason at yun yung pag-uusapan natin ngayon mga ka-business. Maski ako mga ka-business, habang pinapanood ko nga rin yung behind the scene ng naging New Year's Eve namin, parang automatic siya, no? Parang mapapaisip ka na ano ba yung mga nangyari sa akin itong nagdaang taon, ano ba yung mga makabuluhan na nangyari sa akin nitong nakaraang taon, ano ba yung mga nakagawian ko na gusto kong baguhin, parang ganon. At syempre mga ka-business, alam ko ganyan din kayo. At ayun nga mga ka-business, may psychological reason pala kung bakit tayo nagiging ganito tuwing magbabagong taon. Sa psychology, may tinatawag tayong temporal landmarks. Ano yung temporal landmarks? Ito yung nafe-feel natin na bagong chapter sa buhay natin tuwing sumasapit yung birthday and nga katulad ng New Year. At kapag sumasapit yung mga gantong moments sa buhay natin, yung mga birthday, graduation, New Year, parang mapapaisip tayo na, wait, stop muna. Ano ba yung mga nangyari sa akin netong nakaraang taon? Ayun yung ire-reflect mo talaga yung mga nangyari sa'yo ng mga nakaraang taon. At normal yun nga yung tinatawag nating temporal landmarks. Parang yung pinaka-landmark natin ay yung birthday, New Year. So doon na pumapasok yung tinatawag natin ngayong self-reflection. Yung self-reflection, basically ito yung pag-intindi natin sa sarili natin, kung bakit natin nagawa yung mga bagay sa nakaraang taon. Hindi naman para sisihin natin yung sarili natin kung bakit ito yung naging outcome natin ngayon. Ito lang yung paraan natin para mas maintindihan mo kung bakit ito yung naging resulta ngayon, kung ano ka ngayon. Kaya minsan marirealize natin or masasabi natin sa sarili natin na kaya pala ganito kasi ganito. Yun na, doon na pumapasok yung tinatawag nating self-reflection. Pero ayun, mga ka-business, hindi rin may iwasan na imbes na self-reflection ang nangyayari. Kadalasan din, marami sa atin, ang nagagawa ay overthinking. So, ano yung tinatawag natin na imbes na self-reflection na uuwi sa overthinking? Ang tawag po dyan mga ka-business ay rumination.
Ayan, may tinatawag tayong rumination mga ka-business. Ito naman yung paulit-ulit nating binabalikan or iniisip yung mga past experiences natin pero wala tayong napupulot na lesson. Puro na lang sana, puro na lang what if. Kapag ganun yung nakagawian natin mga ka-business or nakasanayan natin, parang dun pa lang, parang December 31 pa lang or January 1 pa lang, parang pagod na pagod ka na. Parang imbes na ma-motivate ka nga parang wala ka ng hope. Ayan, parang pagod ka na talaga. Imbes na ganun mga ka-business, siguro mas mabuti na ang itanong natin sa sarili natin ay ano yung gagawin ko this year? Ano yung gagawin ko ngayong itong papasok na taon? Para syempre magkaroon tayo ng goals, di ba? Hindi na yung para balikan pa yung mga nakaraan at sisihin natin yung sarili natin. Although, okay naman yung balikan natin yung nakaraan. Para yun lang yung maging natin, lesson or stepping stone to become better person ngayong taon or sa susunod pang mga taon. At alam ko mga ka-business kayo rin, nagplano din kayo ng mga New Year's resolution nyo, kung ano yung mga gusto nyong baguhin sa sarili nyo, kung ano yung mga gusto nyo maging takbo ng buhay nyo sa panibagong taon. Pero kadalasan at karamihan mga ka-business sa atin ay hindi siya natutuloy or kumbaga hindi talaga siya natutupad. At bakit ganon? Bakit yung mga pinaplano nating New Year's resolution natin ay kadalasan hindi nangyayari or hindi natutupad? Kasi mga ka-business, karamihan, mas inuuna natin makita yung resulta. Parang mas gusto natin makita agad yung result while yung utak natin ay hindi pa nga alam kung paano siya magagawa. Kaya ang ending, walang mangyayaring pagbabago or improvement. Kasi mga ka-business, sa utak natin, mas gumagana yung tinatawag nating process-based goal. Ito yung malinaw, simple at kaya nating ulitin. Kasi hindi naman motivation lang yung nagpapabago sa atin, kundi yung routine natin mismo. Kasi ano mangyayari kung may motivation ka nga, kung hindi mo naman binabago yung routine mo. Kapag paulit-ulit mo siyang ginagawa, yung routine mo, ayun, nagiging habit mo na siya at hindi mo mapapansin na, ayun, may process na pala para sumakses. So, ayun nga, mga ka-business, parang ako, napabalik pa talaga ako sa mga nakaraang taong pinagdaanan namin. Ayun nga, nung nagtitinda pa lang kami dyan sa Philippine Arena na parang imbes na katulad ng iba, magsaya din. Mas saya lang nga yung wala kang iisiping iba. Parang mas nakatulong din siya sa akin para magkaroon ng goal. So, importante din talaga na mabalikan natin yung mga memories natin. Yung feeling na pag binabalikan mo yung mga pictures or videos, parang napapangiti ka. So, anong tawag natin doon? Tawag natin doon mga ka-business ay nostalgia or feeling nostalgic. Hindi lang siya yung parang sentimental, no? Ito yung parang tutulong sa atin magpaalala na may pinanggalingan tayo. Ito yung ma-feel mo na naging masaya ka sa year na yon kasama yung mga taong yun na naging bahagi din sila ng buhay mo. Kaya minsan yung mga memories nagiging nagiging emotional comfort natin. Lalo na kapag nakaka-feel tayo ng parang napapagod tayo. Kung connect-connectin natin mga kabisi sa mga pag-usapan natin, ano ba yun? Reflection, ito yung parang maintindihan natin yung sarili natin. Goals, para magkaroon tayo ng direction. Habits, para magtuloy-tuloy. At memories, para maalala natin kung bakit tayo nagpapatuloy. At hindi naman required na yung pagbabago mo is sobrang laki. Tuwing mag-New Year, minsan sapat na yung mas naiintindihan mo yung sarili mo kaysa dati. Mas alam mo na kung ano yung kaya mo, kung kailan ka dapat huminto muna or kung kailan ka muna dapat magpahinga. At yung mga experiences natin itong mga nakaraang taon, gawin natin siyang hindi burden or yung magdidikta ulit sa atin sa panibagong taon ng buhay natin. Parang kung pangit man yung mga naranasan natin nitong nakaraang taon, parang gawin natin siyang reason or stepping stone para masagot yung tanong natin na bakit tayo nagpapatuloy. At siguro, hindi naman yung panibagong taon talaga yung pinakamahalaga
parang yung pinakamahalaga dun dyan kung ano yung tayo, kung paano tayo pumasok sa panibagong taon. Halimbawa, sobrang napagod tayo netong nagdaang taon, sobrang naging mahirap sa atin yung nagdaang taon. Halimbawa, sobra tayong napagod or sobrang marami tayong pagsubok na napagdaanan itong mga nakaraang taon. Pero ang pinakamahalagang dapat natin tignan siguro doon, no, ay yung hindi tayo sumuko. At ayun lang mga ka-business, sana kahit papano nakapaghatid ako sa inyo ng mga konting information kung bakit nararanasan natin siya tuwing magpapagong taon. At ayun lang, pasensya na ulit mga ka-business kung ang tagal kong walang upload kasi ayun nga din, isa pa doon, may isang bagay din kasi ako ang pinag-iisipan na yung pagde-decide doon ay malaki or hindi basta-basta, kailangan talaga siyang pag-isipan. At maski ako, may natutunan din ako sa naging topic natin ngayon na ayun nga, huwag maging perfectionist, kung ano lang yung kaya, go lang. Kasi yun nga din mga ka-business, isa din sa dahilan kung bakit matagal akong walang upload kasi nga nahirapan akong mag-concept ng gusto kong i-vlog kahit minsan may naiisip na ako. Ang ending, nahirapan akong gawan siya ng concept. Kasi ayun nga mga ka-business, hanggat maaari talaga, ang gusto kong maging vlog ay hindi yung bara-bara lang, yung may ma-upload lang. Ayoko naman ng ganun mga ka-business. Pero siguro, ayun nga, kung ano yung kaya ko, yun yung vlog ko, ayun yung i-upload natin. Kaya sana mga ka-business, wag po kayo magsawang sumuporta sa buong ka-business family. At ayun mga ka-business, Happy New Year sa ating lahat. Never say goodbye. Tomorrow is another day.